So, ginawa ko yun. Kwento ko. Ginawa ko yun. Nagsulat ako. Gusto ko. Hindi ko nasulat yung gusto ko may buhok. So, yan yung binigay sa akin. As in, nagsulat ako. Mga gusto ko like, magaling sa math. Kasi, di talaga ako as in, talagang bobong-bobo talaga ako sa math. Ano pa, marami ako nilagay. Yun, syempre, man of God, marunong magdasal, maging magaling na ama, gano'n, galing sa isang katolikong pamilya, ganyan-ganyan. And true enough, lahat ng mga nasa list ko, nandun siya, gano'n. Tapos, nung nililigawan na niya ako, gumawa ko ng separate list. Okay? So, nililigawan na niya ako, tapos iniisip ko, siguro siya na nga, may feelings na ako, as in, intense, strong feelings. Parang mahal ko na, gano'n. Pero hindi ako sure kung siya ba talaga yung gusto ni God for me. Okay? Kasi hindi ako sure kung hanggang itong pagmamahal na to, ngayon lang dahil pinapa-feel niya sa akin ng mga bagay na ginagawa niya. Sinunin natin sundo, binigyan ng flowers, nililibre ng sine, pagkain, the works, gano'n. Manghaharana, kahit hindi ko makanta, nag-hire ng gitarista. Hindi, gano'n. So, lahat ginagawa niya. So, hindi ko alam kung dahil pag ginagawa niya yun ngayon, kaya ako siya mahal. What if in the long run, I'm sure, it will all pass? Siya pa rin ba? Well, I see the same things that I see in him. So, gumawa ko ng list. Dalawang column. Yung una, lahat ng gusto ko about him. Man of God, galing mag-talk, galing magaling pumorma, mga ganon. Tapos yung kabilang list, lahat ng ayaw ko, na nakikita ko. Siyempre, hindi mo ako sinungaling. Marami pa rin ako ayaw sa kanya. Kasi, by the time na niligawan niya ako, magkaibigan na kami. So, like, kunwari, very physical. Yung, parang nakakalbo na, gano'n. So, yun, gusto ko yun, ayaw ko yun. Tapos, totoo naman, di ba, Beth? Ayun. So, yun, mga gano'n. Minsan, parang, yun, nakikinig na maghintay. So, yung mga gano'n, nilista ko lahat. So, anong ginawa ko doon sa listahan na yun? Eh, pinagdasal ko araw-araw. Siyempre, yung mga given na gusto ko, okay na yun eh. Yung pinagdasal ko, yung mga ayaw ko sa kanya, araw-araw, na dumating yung point na hindi na yun nagmamatter kasi ang nakikita ko lang, mahal ko siya. Na kahit nandun pa rin yun, hanggang 100 years old na kami, masasabi ko pa rin, mahal ko siya at hindi ko i-break up yung topic na yun. Kasi kalbo ka, nakaka-visit ka eh, gano'n, hindi eh. So, pinagdasal ko every day na it will come to a point that these things that I don't like about him will not matter because I will always see him in God's eyes, through the eyes of love. Anyway, syempre, dumating nga sa point na yun na hindi na yun nagmamatter. So, yun, naging kami, sinagot ko siya. Tapos, what I'm trying to say is, this standard is also God's standard in your life. Know what you want, know what God wants for you. Align your checklist to God's checklist. And be faithful. He will give it to you. Sabi nga, di ba, hindi naman masamang tatay ang Diyos. Hindi niya pagkakait. Kayo na nagsiserve. Kayo na gustong-gustong makilala ang Diyos. Kayo na in love sa Diyos. Pagkakaitan ba niya kayo ng desire ng puso? Hindi siya masama. Mabuti siyang Panginoon. Ibibigay niya sa inyo yung gusto niyo. Dahil anak niya kayo. So, if you continually pray, huwag kayong matakot maubusan. And if you are in a relationship, then you must offer your relationship to God. Sabi nga, bigay niya sa atin ang lahat. Dapat lang, ibigay natin ang lahat sa Kanya. Binigay niya yung buhay niya. Tayo din. Okay? So, adore God. Be the best person that you can be. See, create a standard. Okay? So, those tips will hopefully bring you to the person that God wants you to be. Thank you. Ikaw muna din kasi clear ba? Di pa tapos na pa. Clear ba? Clear ba? Simple lang eh, diba? Hindi naman I don't want us to sound na parang masyadong high theology and all. Kasi simple lang, these are practical things. Na-enjoy pa natin mas practical. Magbibigay pa kami ng mga practical things for you guys. Ito, number 1. Women, tandaan nyo that men are hunters. Men are made to hunt. Okay? Kaya dapat, huwag kayong parang karinderya na bukas sa lahat. Ano ba yung karinderya na kabukas lahat? Yung alam na alam, yung basag-basa ng mga lalaki kung anong nararamdaman mo. Remember that men, sa lahat ng mga lalaki, di ba, mas gusto nyo
yung thrill ng nag-hunt. Kesa yung pag alam mo na may gusto sa akin to. Pag tandaan nyo, pag madali kayo nakuha, madali rin kayo ibibitawan. Okay? So, kunyan ba, yung may nagtanong sa amin one time yung gustong-gusto mo na yung naliligaw sa'yo, sasagutin mo na ba kaagad? Medyo pasarapin mo muna, yung paramdamin pahirapan mo lang ng konti, para lang magkaroon ng sense na hinant kayo ng mga lalaki. Diba yung mga lalaki ganyan, diba? Parang, kaya-kaya to, pare, ayos to, kaya-kaya lang to. Ang gagawin niyan, ganito, ibisto ko ulit sila sa inyo. Ewan ko kung ganun kayo, pero most men are like this. Ang gagawin niyan, ganito. Magpapa-hook yan. Magtatapon na hook. Kakaibiganin muna kayo, kaibigan. Tapos pa-close-closing ka, diba? Tapos pagtatapon niya ng hook, titignan niyan kung may pag-asa rin siya sa'yo. Pagka naramdaman niya, may pag-asa din ako dito. Ano yan? Saka yan papasok. Pero pag naramdaman niya, parang nahirapan ako dito, hindi na yan papasok. Pero ang gagawin niyan, papahook ka muna. Tapos ikaw naman, hindi mo alam, umasa ka na. Diba? Umasa ka na. Kaya maraming namamatay doon sa maraming nangyayari na babae tinatamaan na babae doon sa umasa, yung mga napaasa, ganyan. Kasi yun yung style eh. Kaya yung mga lalaki, huwag kayo matakot mabasted. Huwag kayo matakot mabasted. Kung talagang malinaw yung intention. Alam nyo, men, yung mga lalaki, kaya ganun ang ginagawa, kasi takot ma-reject. Yung mga lalaki, sigurista eh. Binibisto ko na kayong lahat. Ganun eh. Alam ko na style nyo eh. Yung mga lalaki kasi takot ma-reject eh. Masakit naman talaga ma-reject. Sa totoo lang, mga babae, masakit naman talaga ma-reject. Pero maraming lalaki, naduduwag naman. Kaya maraming lalaki, di ba, parang naliligaw, gano'n. Basta, my point is, yung mga lalaki, women, you make them feel men. Tapos wag nyo masyadong ibigay. Yung talagang wag kayong giveaway. Tapos din, kami mag-asawa, old school talaga kami. Old school din mo eh. Lagi namin sinasabi sa mga nakakausap namin, huwag kayong magpapaligaw sa Jollibee. Huwag kayong magpapaligaw sa kalsada, sa kaya ng jeep. Diba? Sinabi ko nung isang araw, kung talagang mahal ka nung lalaki, dapat kaya niya harapin yung magulang mo. Yung mga ganun bagay. Yan yung mga practical things na pwede mong gawing gauge eh. Tapos sino dito yung may relationship? Sa mga may relationship, of course, because you love each other, di ba? Ang isang struggle is for you to stay pure. Diba? It's for you to stay pure. Remember, yung pinag-usapan natin kanina, diba? It's not true love when I'll speak straight to you kasi matanda na naman kayo. What premarital sex does to you is ginagawa kayong preso, it imprisons you. Oh, sige, premarital sex kayo. Pero pag nag-premarital sex ka, ano ba nangyayari sa'yo? Una, nagmamadali ka. Diba? Kasi ayaw mo mahuli. Takot ka mahuli. Pangalawa, nagtatago ka kasi takot ka mahuli. Pangatlo, ayaw mo mabuntis yung girlfriend mo. O ayaw mo mabuntis yung girlfriend. Kasi, alam mo, deep down inside you, alam mo hindi pa yun yung tama. Diba? Pangapat, it robs you of the joy of the blessing of being a procreator with God. Kasi pinangungunahan mo eh. Sa totoo naman, pag nag-premarital sex, ayaw mo naman mabuntis eh. Ayaw mo naman makabuntis. Diba? What happens to you? It imprisons you. It imprisons you with fear. Diba? Lagi kang takot. Pag yung girlfriend mo, oh my gosh, hindi siya nagkaroon ngayon, yari. Diba? Lagi kang takot. Tapos, ito, diretsuin ko rin kayo. Yung mga lalaki, sa mga babae, get ko yan. Yung mga lalaki,
Oh. Mga lalaki, ganito yan. The moment they reach their peak, their climax, pagkatapos niya, pag diretso na, pakipakpan na lang po yung tayo ng mga bata. Pag nilabasan na yan, wala na yan pakialam sa'yo. Totoo! Tapos na siya eh. Tapos ikaw naman parang, di ba, parang, gusto pa magkadel, gano'n. Marami akong kakilala, pagkatapos nila, gusto nilang sipain yung mga girlfriend nila eh. Tapos ito na, mag-taxi ka na, uwi ka na. Gusto mo ba gano'n? That's what, premarital sex does to you. It brings you fear. It brings you, it imprisons you. Now, don't rob yourself of that. Don't rob yourself of freedom. Don't rob yourself of the joy. Di ba, mas okay yung nagmamahalan kayo, okay naman, pakis pa, holding hands, pero masaya, walang takot. Di ba? Mas masaya naman yun kaysa doon sa, sige, bepimanta sa ayaw, pero palagi kang takot. Palagi kang takot. 10 minutes, minsan nga, hindi 10 minutes, 5 minutes of joy. Parang, limang minutong ligaya, di ba, isang buwan ka parang praning na praning ka, oh my gosh. Di ba? I'm just being real. Because that's what happens to us. Kami nung kinasal kami, ito, basic tip para dun sa mga may boyfriend, girlfriend. Kanina pinag-uusapan namin, ano ba tip natin dun sa mga boyfriend, girlfriend? Isa, 2 words, live pure. Ganun lang. For you to experience happiness, live pure. Ito, basic tip. Ito gawin nyo. Meron kami, 10 p.m. rule. 10 p.m. rule. Because I believe, after 10 p.m., wala nang magandang nangyayari after 10 p.m. Pag magkasama kayo ng boyfriend mo at girlfriend mo, pag after 10 p.m., ako missionary na ako nito. Dahil sobrang mahal, parang kung ano lang ginagawa mo. Saan na nagtatravel yung kamay mo, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, after 10 p.m., basta nahatid na kita, kahit ano pa ginagawa natin, kumakain, after 10 p.m., aalis na ako sa bahay niyo. Kasi it's my way of respecting you. Kasi baka pag nagstay ako dyan hanggang alas 12, baka kung ano na gawin ko. Kasi, ganun lang, alam ko lang. Kilala ko yung sarili ko eh. Kaya pag 10 p.m. nung 10 p.m. Uy, 10 p.m. na! Kunyari, nanonood pa kami TV. 10 p.m. na, tumatakbo na talaga ako. Alis na ako. Kasi tawag siya, ano nangyari? Galit ka ba? Hindi, 10 p.m. na eh. Baka may, kung ano lang gawin ko. Kaya nung kinasal kami, sa wedding namin, doon ako, nag-aabang na ako sa altar. Pagbukas nung pintuan ng simbahan, as nakaputi siya, tapos masayang-masaya siya, ngiting-ngiti siya talaga. As tumugtog yung bridal march na yung Till There Was You. Till There Was You, ha? Bigyan mo ang background, Till There Was You. Yan. Yan. Alam niyo ba yung kanta? So nung naglalakad siya, tumutugtog yan, string quartet, whatever. Wala talaga, naiiyak ako. Grabe, Lord. This is the fulfillment of your promise. This is a fulfillment of your promise. Kasi mahal na mahal ko tong taong to. Ito lang yung makaharap ko sa inyo. Ito yung regalo ko sa inyo. Yung we stayed pure. Ay, hirap na hirap kami. Mind you, hindi ako plastic. Hirap na hirap talaga sa ganda ng asawa ko eh. Parang hirap na hirap, parang, ganun. Pero because I love her, and because I want to honor her, sinunod namin 10 p.m. rule. Kaya nung kinasal kami, nung pagbiglaan siya, talagang masaya ako. Tapos nung pagkatapos ng wedding namin, ang iniisip ko na lang, honeymoon na. Yung lahat ng tabo ko honeymoon na. Ito na hinintay ko, Lord. Tapos nung honeymoon namin, syempre hindi ko kwento, pero sobrang pagod namin. Kumain lang kami crispy patas, nakatulog kami. Pero, anyway, the rest is history. Pero yung sinasabi ko, for those who are in a relationship, or pag nasa relationship kayo, be proactive. Purity is not a line that you draw. Oh, hanggang dito na tayo, pure tayo. Pero kasi yung line na yun, parang gagawin mo na lahat except sex, pero ginawa mo na lahat. Diba? Hindi ganun. Remember, purity is a pursuit. It's not a line that you draw. If you want to stay pure, if kissing your girlfriend will
make you do a lot more things after that, ano mong gawin? Yung, remember, purity is a pursuit. It's not a line. You pursue it. You have to be proactive. Remember, if you want to love that person through and through, maghihintay ka. Maghihintay ka. Ako, di ba? Meron akong tips sa mga babae. Like what Joseph said, yun yung men are hunters. So women, in the deepest, in our heart's desires, ang gusto natin talaga ma-pursue. Yun tayo, we are treasures waiting to be discovered. Ganon. Magpaligo kayo, magpahaba kayo ng buhok hanggang natatapakan na ng lahat ng tao. Kailangan paghirapan nila kayo. Kasi tayo, ang bilis natin magmahal. Ang bilis natin mag-care, mag-show ng concern. We're loving, we're kind. That's how we are made. It's easy for us to give love. And sila, if they take advantage of that, it will just leave you scarred for life. Yung ganon, hindi, kailangan kayo, alam nyo yung worth nyo. So let them do the hunting. And kayo, make yourself desirable. There are so many ways. Parati ako tinatanong, pwede ba ako manligaw? Like, ako babae, pwede ba ako manligaw? Gustong-gusto ko na siya. Ako, sagot ko talaga hindi. Kasi maraming ways to let the men know how attractive you are without letting them know how desperate you are. Kasi ayaw din nila nun yung parang kating-kate na. Yung parang ang tawag doon? Parang desperada. Yung gano'n, yung gusto-gusto makipag-relationship. Sila na yung lumalayo doon eh. Kayo, alam nyo dapat kung paano kayo ginawa. Sa mata ng Diyos, kayo yung apple of His eyes. Favorite. Huwag niyong bastusin yung sarili niyo. Huwag na kayo yung magpa-cheapen sa sarili niyo. Para sila din, respetuhin kayo. So yun yung tip. Thank you. Marami na kaming sinabi dito. Tapusin na natin. I hope meron kayong natutunan kahit paano. If you have, alam ni Joanne yung number namin, if you have questions, you can just ask her. Kung gusto nyo mag-coffee, para mas intimate yung kwentuhan, okay lang kami dalawa. Gusto namin yun eh. In fact, feeling namin ito yung mission namin sa buhay at this point. To talk to you guys about it. Pwede. Siyempre, sagot nyo yung coffee. Samahan nyo na ng cake. Hindi kasi ako uminom ng colored drinks ngayon, Len. Cake ako. Sabi pa eh. Pero falling in love is such a great thing. One last thought. Last two stories actually. There's this story in the States. Kakasal sila. Boyfriend-girlfriend, kakasal sila. Marap sila sa pare. Sa States kasi, bago kayo kasal, parang 1 year dapat meron kang counseling sa pare. May mga ganong pare siya sa States. So, marap sila sa pare. This is a true story. So, kinakausap sila ng pare. So, nagbigay sila ng mga documents nila. Sabi ng pare, hey, do you guys know that you were baptized at the same church? Sabi ganun ng pare, oh, really? Ganun. Yeah, and I think you were baptized at the same date. Ganun sabi ng pare. So, parang nagulat sila, pero parang dead man lang. So, anyway, when they went home, pag-uwi nila sa bahay, chinek out nila yung mga baptismal pictures nila, yung baby pictures nila. True enough, they were baptized at the same church, at the same time, at the same day. Nandun sila, pero hindi magkakilala ng mga pamilya nila. Doon sa picture, nandun yung, parang nasa background, nandun yung isa. My point is, they were together. My point is, if you are for married life, and just like what Mariel said, because the Lord loves you, there's always that somebody that He has prepared for you. Huwag kayong matakot maubusan. John Lloyd, darating din sa'yo. Hindi kasi, I want to stress this point out. Because a lot of single men and women now become so desperate. Remember, Romans 8:28. Romans 8:28. Everything works for good for those who love the Lord.
Romans 8:28, everything works for good for those who love the Lord. If you love the Lord, you know, the Lord has prepared. Parang yung story kanina. Hindi naman sila magkakilala eh. Pero talagang simula ng bata pala sila, tinadhana na sila ng Panginoon. Meron din yan para sa'yo. Meron din yan para sa may plan, ha? Oh, kami pala. Ako nakatira ako sa Banawe. Siya nag-aaral siya sa STC. Hindi namin alam, araw-araw lumalabas siya dun sa gate kung saan nakatapat yung bahay namin, naglalaro ako ng basketball. So malamang araw-araw dati, nakikita ko na siya. Nung nagkakwentuhan lang ako, doon ko pala lumalabas, doon ako araw-araw eh. May tindahan doon sa kanto yun, doon ako bumibili ng coke. Oh, doon din kami pumupunta ng mga kaibigan ko. So malamang nakikita na pala kami. You know, ang point ko, there's this, if you trust the Lord, He has prepared somebody for you. Ang gawin mo lang, maging mabuting tao ka. Be the best person. One last story. Mahilig ako sa lechon kawali. Mahilig ako sa lechon kawali. Nakakain ako yung lechon kawali. Yung malutong yung dulo. May isang tita nag-invite sa akin. Sabi niya, Joseph, magpapaparty ako. Tapos may lechon kawali, matend ka. Tapos sabi niya, sige. Anyway, na-late ako. Nung pagpasok ko sa party niya, pumunta ako agad sa, yung kung saan nakalagay yung mga handa. Tapos, ubus na yung lechon kawali. Hard trip. So, yung meron pa, pero yung mga tidbits na lang, yung mga tira-tira na lang. So, parang kumuha akong kanin, kinuha ko yung mga tira-tira. Pinahid ko yung kanin doon sa mantika. Sarap yun, di ba? Ito na lang ako. Mukha akong kawawa doon, late ako eh. Tapos, dumating yung tita na nagpa-party. Sabi niya, uy! Anong ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka sa gilid? Halika! Sabi ko, hindi, tita, kakainin ko na lang ito. Hindi. Halika dito sa kusina. Alam kong darating ka eh. Pinagtabi kita ng lechon kawali. Sabi niya, tapos sa kusina, may plato ng kanin, saka lechon kawali, saka may magtumas. Talaga yun. Sabi mo, grabe. Sabi niya, oo, alam ko darating ka eh. Pero pinagtabi kita sa bawat kagat ko ng lechon kawali. Talaga, pinagpapatok talagang ganyan, yung pumutulog pa yung... My point is, because I know the host of the party, he knows my need. She knows what I want. Pinagtabi niya ako eh. You guys, because you know the Lord, He saved somebody for you. He saved somebody for you. Pinagtabi niya yan. Kaya marami na din. May pag-asa talaga. You know, ours is a message of hope. Kaya maraming nababaliw eh. Kasi marami nagmamadali. Kung basta maniwala kayo sa Diyos, darating yan. Of course, syempre, pag yung vocation nyo for married life, para dun sa mga may relationship na, if that's the person, treasure that kasi dumating na sa inyo. Para sa mga wala pa, darating yan. Huwag kayong madesperado. Pero syempre, gawin niyo yung mga tips na sinabi namin. Hindi yung pwede, darating daw, papalaki ka ng tiyan, hindi ka maliligo, hindi ka magkatiwata daw. Ano nangyari sa'yo? Darating daw, sabi nila eh. Huwag kang tumapa. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Siyempre maging yung may ABC. Kaya nga binigyan kayo ng tips eh. Nakuha niyo ba? There's somebody the Lord saved for you. To end, brothers and sisters, what we did, we asked Johan to ano ba yung alimutan ko eh. Yung sa heart, ibigahay ni Joanne ng paper. Isulat niyo dun yung mga prayer niyo about your love life. Yun, talagang harapin niyo si God ngayon. Ano ba yung na-feel niyo towards your love life? Desperate times na ba to? Or nakita niyo na ba yung lechon kawali niyo? So, ayun. Bibigyan niya kayo ng Tapos, Mark, you will play some songs. Tapos, write down your concerns, your prayers, yung laman ng puso nyo tungkol sa love life nyo. Tapos, meron mang ibigay si Joanne. Wait, go ahead. Sige, sulat niyo muna. 10 minutes, 5 minutes. Oh, pero...